Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 21. Si David ay nagpunta sa Nob at nagtuloy siya sa paring si Ahimelech. Sinalubong siya nito at nanginig na tinanong, "Wala kang kasama, bakit ka nag-iisa?" Sumagot si David, "Inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Iniwan ko ang aking mga kasama. Nagpapahintay ako doon sa kanila. Ano bang makakain diyan? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit anong nariyan." Sinabi ng pari, "Walang tinapay dito kundi ang panghandog. Maaari ko itong ibigay sa inyo kung ang mga kasamahan mo'y hindi sumiping sa babae bago magpunta rito." Sumagot si David, "Ang totoo, hindi kami sumisiping sa babae kapag may lakad kami, kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di karaniwan ang lakad namin?" At ibinigay ng pari kay David ang tinapay na panghandog sa harapan ni Yahweh, upang ang mga ito'y palitan ng bago sa araw na iyon. Nagkataong naroon si Doeg na Edomita, ang pinakapuno sa mga pastol ni Saul, upang sumamba kay Yahweh. Tinanong pa ni David si Ahimelech, "Wala ka bang sibat o tabak diyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata, sapagkat madalian ang utos ng hari." Sumagot ang pari, "Ang tabak lamang ng Pilisteyong si Goliath na pinatay mo ang narito, nababalot ng damit at nakatago sa likod ng ephod na nakasabit. Kunin mo kung gusto mo. Iyan ang pinakamainam. Ibigay mo sa akin," sabi ni David. Nang araw na iyon, si David ay nagpatuloy ng pagtakas kay Haring Saul, at siya ay nagpunta kay Aquis, na hari ng Gat. Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Aquis, at sinabi nila, "Di ba't iyan si David na hari sa kanyang bayan?" Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang, "Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Pinag-isipang mabuti ni David ang usapang ito, at siya'y natakot sa maaaring gawin sa kanya ng Haring Aquis. Kaya't nagkunwari siyang baliw na siya'y huli. Nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang ang tumulo ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Aquis sa kaniyang mga tagapaglingkod, 'Bakit iniharap ninyo iyan sa akin? Hindi ba ninyo nakikitang baliw? Masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit idinagdag pa ninyo yang isang iyan? Ilayo ninyo iyan." Kabanata 22. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adullam. Nabalitaan ito ng kaniyang mga kapatid at ng kaniyang buong pamilya. Kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya ang mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang, at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki, at siya ang ginawa nilang pinuno. Mula roon, nagtuloy sila sa Mispa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, "Ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang, hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos." Ipinagkatiwala nga niya ang kaniyang mga magulang sa hari ng Moab, at ang mga ito'y nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Sinabi ni Propeta Gad kay David, "Huwag kang manatili rito. Magpunta ka sa sakop ng Huda." Sumunod naman si David at siya'y nagpunta sa kagubatan ng Heret. Nabalitaan ni Saul kung saan nagtago si David at ang mga kasama nito. Nakaupo siya roon sa ilalim ng punong tumarisko sa ibabaw ng isang burol sa Gibeya. Hawak niya ang kanyang sibat
at nakapaligid sa kanya ang kaniyang mga tauhan. Sinabi niya sa mga ito, "Sagutin ninyo ako sa itatanong ko sa inyo, mga Benhamita. Mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Gagawin ba niya kayong mga opisyal ng kanyang hukbo? Bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa kasunduan ng anak kong si Jonathan at ni David? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin?" Sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni Saul, "Nakita ko po si David nang magpunta sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitub. Sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at binigyan pa ito ng pagkain. Ibinigay rin dito ang espada ni Goliath." Pinatawag ng hari si Ahimelech at ang lahat ng kasambahay nito na pawang mga pari sa Nob. Humarap sila sa hari. Tinawag ni Saul si Ahimelech at kanyang sinabi, "Ahimelech, makinig ka." "Nakikinig po ako, mahal na hari," sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul, "Bakit ka nakipagsabwatan kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguni sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtangkaan niya ako ng masama?" Sumagot si Ahimelech, "Hindi po ba si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong tauhan? Hindi po ba siya ang pinakapuno ng inyong mga kawal at iginagalang ng lahat sa buong kaharian? At ngayon ko lamang po ba siya isinangguni sa Diyos? Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa ibinibintang ninyo sa amin." Sinabi ni Saul, "Mamamatay ka nga ngayon, Ahimelech, pati ang iyong buong angkan." At inutusan ng hari ang mga tauhan na malapit sa kanya, "Patayin ninyo ang mga pari ni Yahweh." Kasabwat sila ni David. Alam nila na ang ito'y tumakas, ngunit hindi sinabi sa akin. Ngunit ayaw sumunod ang mga inutusan sapagkat natatakot silang pagbuhatan ng kamay ang mga pari ni Yahweh. Kaya si Doeg ang inutusan ni Saul, ikaw ang pumatay sa kanila. Sumunod naman si Doeg at ng araw na iyon, pinatay niya ang 85 paring nakasuot ng ephod. At ipinapatay rin ni Saul ang lahat ng mga taga-Nob, isang lungsod ng mga pari, mga babae at lalaki ang mga bata, at mga sanggol, ang mga baka, asno at mga. Ngunit nakatakas si Abiatar na anak ni Ahimelech at siya'y nagpunta kay David. Ibinalita niya rito na ipinapatay ni Saul ang lahat ng mga pari ni Yahweh. Sinabi ni David kay Abiatar, "Nakita ko noon si Doeg at ako pa'y alam ko nang magsusumbong siya kay Saul na ako'y nakita niya roon. Ako tuloy ang naging dahilan ng pagkalipol ng iyong angkan. Ngunit huwag kang matakot. Sumama ka na sa amin dahil iisa ang nagtatangka sa buhay nating dalawa. Dito ay ligtas ka."